Pagbabasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matiyaga, magmahalan kayo at magpaumanhinan, pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat at sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig lahat ng naroon may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol ng puon? Sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapalang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't sa langit, bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kaniya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa ating programa, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan binibigyan tayo ng karunungan kung paano natin paghahandaan ang siguradong pakikipagtagpo natin sa Panginoon, sa paghahatol. Alam ni Jesus na ang kanyang mga tagapakinig ay para bagang hinehele ng kampanting buhay at sila'y nalilibang at nalilinlang. Dilingid sa kanya ang laman ng puso ng tao at ang kanyang kahinaan. Delikado kasi kapag masyado na tayong komportable, porket napagplanuhan na natin o marahil napag-isipan na natin ang lahat ng ating gagawin. Kumbaga relax na tayo. Hindi ito pwede. Di man sumagi sa isip natin kung ano talaga yung pinakamahalaga para sila tulungan, magbago at kumilos kaagad nang walang pag-aalinlangan. Kinakailangan silang yanigin o ugain mula sa kanilang pagkakatulog. Magising sa katotohanan. Kaya kaya nilang hulaan, sabi dito, ang mangyayari pagtingin lang sa kulay, korte ng ulap, direksyon at lakas ng hangin at marami pang iba, pero bakit nila di mabasa o mabatid ang tanda na nasa harapan mismo ng kanilang mga mata? Hindi nila makita ng bawat araw na nagdaraan ay papalapit ng papalapit
sa katapusan, kumbaga sa hukuman. Marami tayong iniisip at iniintindi at pinakahuli dito ay kung maayos ba ang relasyon natin sa Diyos at sa kapwa bago tayo humarap sa paghukom. Di man ito sumasagi sa ating isip. Masyado tayong abala sa marami nating hinaharap. Ang panahon ni Jesus ay panahon ng Mesiyas. Naroon na sila. Nasa harapan nila ang tagapagligtas, ang pagkakataon, ang kairos upang samantalahin ang pagdaan ng Panginoon. Pero iba ang kanilang pinagkakaabalahan. Mga bagay na walang kinalaman sa kaligtasan. Maging ang simbahan ay minsan nakapokus lamang sa pagresolba ng suliranin ng tao sa ngayon na hindi isinaalang-alang o pinaghahandaan ang darating at tiyak na paghukom. Pinag-iisipan at gumugugol ng oras sa mga physical well-being, inner peace, financial security, fundraising, pag-oorganisa ng mga proyekto, mga kinakailangan at mabuti din naman, pero nakakalimutan ang pinakamahalaga. Lahat tayo ay naglalakad patungo at palapit sa paglilitis sa korte ng Panginoon para hatulan at mayroong akusasyon, kumbaga may kaso laban sa atin. Ano ang gagawin mo kung may oras ka pa bago yun dumating? Ano ang mas mabuti? Alam niyo, yung mga sanay na sa demandahan, alam nila na mas mabuti talaga yung out of court settlement kaysa umabot pa sa husgado ang kaso. Kaya naman sabi ni Jesus, makipag-areglo ka na habang may panahon. Huwag mo nang paaabutin na masintensyahan ka. Kumbaga, huwag kang hangal. Huwag tayong tutulog-tulog. Pag nagkataon, pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo kapag nagpabaya ka. Makipag-ayos tayo sa relasyon sa Diyos, makipagkasundo tayo sa ating kapwa. Doon sa mga may atraso tayo. Kaagad to habang may panahon pa. Mabuting pakinggan din natin ang pinamamanhik ni Pablo sa mga taga-Efeso at ito din ay para sa atin na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Maging mapagkumbaba, mabait at matiga. Magmahalan kayo at magpaumanhian. Si Jesus na siyang tagapaghatol, siya din ang tagapamagitan natin, tagapagbayad ng atraso natin. Ang kabayaran ay kamatayan niya sa krus. Pero meron din tayong nararapat na tugon. Naniniwala ka ba dito? Ito ang mabuting balita. Siya na nagsasabi may pagkakataon pa at ang pagkakataon ay ngayon na sumampalataya ka sa Kanya. Hindi natin alam kung kailan tayo haharap sa husgado. Kung kailan darating ang Panginoon. Ihiwalay ang mabuting trigo sa masamang damo. Ibubukod ang tupa sa kambing. Huwag nating hintayin na maging huli na ang lahat. Hindi natin kayang ibalik ang kahapon. Kailangan natin siguruhin na makipagkasundo tayo. Abselto sa atraso natin ngayon din. Di natin alam kung gigising pa nga tayo bukas. Maraming salamat po sa inyong lahat at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Diyos amang makapangyarihan, maraming salamat sa iyong anak na nagbukas sa amin ng daan ng pakikipagkasundo at kalayaan sa kasalanan. Huwag mo kaming hayaan mamuhay sa kasinungalingan, sa aming mga ilusyon at imulat mo kami sa katotohanan sa nangyayari sa aming paligid. Pag-isipan at piliin ang pinakamahalaga habang naglalakbay kami patungo sa iyong tahanan. Makipag-ayos kami sa daan dahil nariyan ang iyong anak.
Ginawa itong posible dahil sa iyong Espiritu. Ang lahat na ito inihiling namin sa ngalan ng anak na si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.